Magandang tanghali po sa inyong lahat. Bali pong nagbabalik ang inyong Chief Uso at itong ating video ngayon ay babahagi ay tinawag na tuta at aso. Ang dalawang tolpo at pati si Senator Lacson ni Senator Alan Cayetano. Ito daw si Erwin Tulfo ay tuta ni Lacson at ito namang si Rapi Tulfo ay tuta ng Malacanang. Kaya ang tawag daw dito kay Lacson ay aso ng Malacanang. Grabe, ano? So ito, pakinggan natin at panoorin natin itong mga mula sa news na ito. Siguro reaction nyo muna sa naging pahayag ni Senator Alan Cayetano na tuta raw kayo ni Senador Ping Lacson habang tuta naman daw ng Malacanang ang kapatid mong si Rafi Tulfo, pati na po si Tito Soto. Hindi na ako magre-react, Sir Rafi, kasi hahaba. Maganda siguro, magtrabaho na lang po. Ang panawagan kay Senator Cayetano, pasok na lang po kayo, sir. Tulad po ng kapatid ho ninyo, pumasok na nung last week. At yun yung mga kasamahan, Senadora Loren, Senadora Villar, sila Senator Bongo at Senator Marcoleta. Pasok na lang din ho kayo, sir, para meron pong minority floor leader po. So ay minority leader. Mas maganda po pag dito lang tayo magdiskurso, wag na ho tayo sa Facebook. Mas maganda dito lang po tayo sa Senate magdiskurso. Ganun na ho ba talagang panawagan nyo ngayon na talagang tigilan na yung name calling, tigilan na yung bangayan at balik na sa trabaho? Opo, sir. Ang dami ko na ho nakakausap. Talagang dismayado po. Talagang sobrang baba na ng tingin nila sa Senado. Parang lahat kung sino-sino na lang daw yung tao na pumunta dyan. Kaya nga po, dati po, very high regard po nila ang Senado. Ngayon, parang katawa-tawa na ho silang nangyayari at hindi pa po namin nagagawa ang batas. Kaya panawagan po sa mga kasamahan ko po, lalo po sa minorya, pasok na lang po tayo para marami tayong magawa ho ng batas. May hinahabol po tayo ika nga, isang buwan po tayo walang ginawa. So, we have to catch up. Yung sa salita po na yan ay si Senator Erwin Tulfo, isang interview po sa kanya. At yun nga, hinihikayat niya yung ibang mga senador pumasok na dahil mukhang nakalib pa yata yung iba. Yung sinabi sa kanya na ito ni Cayetano ay parang kinibit balikat na lang ito ni Erwin Tulfo at yun nga, aminado siya na talagang ang Senado daw ay parang hindi na nirerespeto at parang siyempre dahil sa mga nangyayari na ito na kung saan ay silang makagrupo ngayon ay hindi na nga nagkakaintindihan. So ito, panoorin natin kung saan nag-ugat yung salitang yan, kung paano yan binanggit at sinabi ni Alan Cayetano. Ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay. But doon mo makikita yung graduated din experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. 'Di ba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So diyan sa tagpong yan, parang may mga senador na pinuri din si Alan Cayetano tulad ni Lito Lapid na talagang hindi raw ito nagpapagamit. Ang dahilan daw ng kaya nagiging tuta ni Lacson itong si Erwin Tulfo dahil sa pagkakasangkot kay Erwin Tulfo sa mga kontraktor na nag-uugnay po sa anomalya ng flood control project na ito. Kaya't may alam daw kasi si Lacson, kaya't naging sunod-sunuran na lang ito kay Senador Lacson itong si Erwin Tulfo. Pakinggan pa natin itong mga sinasabi ni Erwin Tulfo kaugnay sa
mga nangyayari dito sa Alam po natin, paano po nakumbinsi si Senador Joel Villanueva para makumpleto na yung kinakailangang numero para makapaghalal ng Senate President? Gusto lang mo rin kasi ni Senator Joel, katulad po ni Senator Cheese, na magtrabaho. May kang napipigilan po yata sila dati. May nagsasabi sa kanila mga pumasok, pakita natin yung ating puwersa. Pero sila ho, deep down inside, gusto po nila magtrabaho. So alam nila kung may mga responsibilidad sila, hindi lang po sa grupo, kundi sa komunidad at sa buong bayan. So they shifted po, pumasok po sila, yung dalawa po. Besides, may marami din magkakaibigan naman po kami, magkakumpare kami dyan sa Senado. Yung nga lang, nasa minority ka, itong isa nasa majority. Pero at the end of the day, Boss Rafi, nag-uusap-usap naman yan eh. Magkukumpare yan, magbe-best friend yan eh. Kaya over a cup of coffee na sama ka na dito. So, nainganyo. May mga magkakaibigan naman kami lahat, Sir Rafi. Para lang po malinaw, may napag-usapan bang kapalit o kasunduan sa pagdalo ni Senador Villanueva sa special session kahapon? Wala po sa power namin sa Senate. Yan po ay nasa ombudsman. Hindi po namin pwedeng i-bargain yan kasi pag nangako po kami kung sino man kumausap sa kanya isang senador at sasabihin ng ombudsman hindi pwede, di mapapahiya po yung senador. Ang naipangako po yung committee, I think binigyan po siya ng higher education na committee, yun lang po naipangako. Normal naman po yun para maingganyo na sumama ka na dito, bibigyan namin itong committee na ito. Total, ever since naman si Senator Joel Villanueva ang may hawak ng Committee on Higher Education, yan yung gusto niya. So, yun ang naipangako sa kanya pagkaalam ko. Nabanggit nyo nga po, marami pa kayong hahabulin. Kaya naman po bang maaprubahan lahat ng mga prioridad na kailangan yung tapusin? Sana po, before SONA, kagaya po nung yun nga po yung kagandahan na pumasok po yung ilang minority sila Senadora, nung pumasok si Senadora Pia Cayetano, nakipag-diskurso sila, talaga nagpalitaktakan sila ni Senadora Ontiveros patungkol doon sa anti-hospital detention bill. So nakita na may mga loopholes yung batas, may mga butas ng konti na kailangan ayusin. Courtesy of course, observation po ni Senadora Cayetano. So, importante po. Meron din po tayo, kagaya po namin, yun po yung AIX bill po na yan na medyo hindi po kailangan pang nakikiusap po mga kasamahan namin sa Kongreso na pag-aralan pa nila dahil may mga provision po doon na hindi nila gusto or hindi po nila pa maintindihan. So, kailangan hong pag-usapan sa BICAM. Maraming mga batas na kailangan po, mga panukalang batas na kailangan paspasan ho. Matanong na rin po namin, anong dahilan po ni Senador Chis Escudero kung bakit hiniling na huwag nang mapasama doon po sa inyong komite, sa Blue Ribbon Committee? Tingin ko ho out of delicadeza kasi nga po nabanggit siya. Alam niya na mag-iimbestiga po yung Blue Ribbon ng mga flood control, nabanggit ho siya. I believe it was out of delicadeza pero hiningi niya po yan sa Senate President Gatchalian na hindi na po siya sasama. So, ayun po, pag pinagbigyan po na hindi siya kasama. Kasi all members na po ngayon. Dapat 17 lang po ang total, pero 22 na lang kami. So, lahat na po, sinama na ho namin. Hanggang ngayon po ba siya pa rin ang napipisil na maging presiding officer sa impeachment case ni Vice President Duterte? I'm not so sure ho, kasi naka-leave din ho lahat kami. Pero dati ho, before we went on leave, siya yung sinasabi na magiging impeachment trial manager po namin. So, yun po yung actually hiling niya. Pero yung puna po ng ilan na baka daw may bahid dito dahil una, meron siyang naging issue nung nakaraang impeachment na hinawakan niya, yung impeachment case ni Vice President Duterte. Ano pong reaction niyo roon? Actually, ang masasabi ko lang dyan, Sir Rafi, nasa grupo yan, sa majority, yung decision na yan. So I'll just leave it that decision po sa mga kasamahan ko po sa mayorya, lalo na po sa aming Senate President, si Senate President Win Gatchalian. kung napanood at napakinggan ng panayam kay Senator Erwin Tulfo at maging iba pang update kaugnay sa loob ng Senado.
So sa nais pong magbigay ng inyong opinion, komento, reaction o opinion, mag-comment lang sa comment section sa mismong video na ito. Marami pong salamat. Bye-bye.